napakalaking insulto po para kay Matibag. Itong sinabi po ni Senate President Alan Peter Cayetano. Which is totoo naman kasi. Kasi pagpapamukha ito kay Matibag na siya po ay bigo sa kanyang plano or masamang plano para sa pilitan na arestuhin si Senator Bato de la Rosa gamit yung warrant of arrest ng ICC. Mantakin nyo, sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, di nyo matibag ang Senado. Eh, ang sabi ni Matibag, no, hindi naman daw nila planong tibagin yung Senado. Pero sa totoo lang, yun talaga ang kanilang plano. Kasi nga, di ba nagbabarina na sila doon sa opisina ng GSIS. Kaya ngayon, ang ginagawa ni Matibag, puro pa press conference, kasi ang inaakala niya, mauto niya pa yung mga Pilipino. O, ayan. Kaya na sinasabi rin ni Claire Castro. Ang sabi ni Claire Castro, wala daw nangyaring under attack sa Senado. So, talagang nananatili po sila, no, sa kanilang plano na palabasin na stage play yung nangyari sa Senado. Pero hindi mo kasi magawang pasinungalingan yung mga actual videos and footages na nakita ng taong bayan sa nangyaring kaguluhan sa loob ng Senado. Tandaan natin, mga kababayan, ang kanilang mga pronouncement ay paiba-iba. Kaya ngayon, tutudepensa talaga si Matibag. Today, this is not about Senator Alan Peter Cayetano or about me. Pagka-schoolmate po kami niyan sa law school. This is about the rule of law. This is about law and order. Quick reaction lang po dun sa sinabi ni SP na hindi niyo matitibag yung Senado under his term and kayo raw po yung dapat mag-resign, hindi siya. Wala naman akong panawagang mag-resign siya. Saan kaya niya nakuha yun? Baka may nagbulong na naman sa kanya. And first of all, wala naman intention ng NBI or anybody from the side of the executive na tibagin yung Senado. It is an institution recognized since time immemorial, recognized by the 1987 Constitution. Bakit naman natin titibagin? We are there to promote law and order. Not in the Senate, again, because I have a commitment that we will not enter the Senate premises. Nag-usap kami nung Monday, so I kept my promise na hindi kami papasok. But they did not keep their promise that they will take care of Senator Bato de la Rosa. So kung may hindi po kami yung titibag ng Senado, it's them who are there in the Senate. And I have to say this, I said it yesterday, this is not... So, talagang todo depensa pa rin sa ngayon si Matibag. Siyempre, yung pagbibigay dyan ng paghuhusga ay yung taong bayan. Yung mga tao na nakita kung ano po yung tunay na pangyayari sa mga araw na yon. 3 araw yon. Nung unang araw na pagpasok nila, na hindi sila nagpaalam, no, kay Soto sila, and yung kasinungalingan nila, na sinasabi po ng Bongbong Marcos na hindi nila ipapa-aresto si Senator Bato. And nakaraan ay sabi nga ng NBI, humingi ng assistant yung manager ng GSIS para protektahan nga sila. Dahil baka daw doon dadaan si Senator Bato. 'Di ba? O ngayon ano naman ang pinapalabas ni John B. Crimolia? Mga paintings na naman daw na mamahalin yung pinoprotektahan sa loob ng GSIS. Naku po, makabayan po na ang gulo nila. Kaya mukhang wala po silang group chat at hindi nagkakatugma yung kwento ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Iba rin yung rason ni John B. Crimolia kung bakit nandun daw yung NBI. Magkaiba po yung kanilang nagiging pahayag. Pakinggan nyo ka. The GSIS contains billions of pesos of worth of artworks that are displayed in their walls. Had there been an overflow of people going to GSIS, the losses would have been incredible. Ito po yung arrival ng ating mga NBI agents at GSIS main building. Yes, sir. Teka muna, merong letter yon, pakitignan. In effect, their presence was backed up by a letter properly received at about 5:08 p.m. of the same day. Okay, ito po yung mga NBI agents
Okay? To sum up, Tingnan niyo po mga kababayan natin ha, yung ganyang forma ng NBI agents, maniniwala po ba kayo na hindi sila dyan para arestuhin si Bato? Yung forma nila po talagang well prepared po sila para sa isang matinding bakbakan. Kita naman yung mga kasuotan there nila. are 29 NBI agents. Nung una kasing investigation natin, nakuha pa lang natin nakita through CCTV, Dami is yun. 21. And Yan ang sinasabi ni Bongbong Marcos na walang presensya ng NBI. Sinasabing hindi niya inutos na arestuhin si Bato. Pero sa pormahan pa lang, imposible. after the conduct of the continuing investigation, we accounted 29 of them. Please take note that none Dami yun. Okay. Next. Okay. Minutes before the gunfires were heard, ay merong naririnig din na nagdi-drill dun sa when you are inside the Senate premises Yan, oh. and as well as GSIS premises, because at the GSIS premises, particularly at the ground floor, may pinto po doon na steel door na pinortify ng ating maintenance or security ng GSIS. So this So, stick talaga sila dyan sa plano na yan. Na yan ang gagamitin nilang palusot. Pero syempre, di ba, common sense lang, mga kababayan natin. Kung kayo ay magbabarina sa kabilang building, tapos sa kabilang building, sila po ay well prepared sa mga posibilidad na pasukin si Senator Bato at sa pilitang kukunin sa loob ng Senado. Di ba dapat magko-coordinate sila? Di ba dapat mag-inform sila o magbabarina kami dito? Huwag kayo mag-isip ng kung ano-ano man dahil hindi po para pasukin namin ang Senado. Kundi may ayusin na kami, bla bla bla. Pero di ba hindi nga sila nag-coordinate? Sumabog lang yung video na yan nung may mga nag-share. Pero actually hindi nila una linabas yan. Huli na nila nilabas yan those yun po ay recorded, and this is the proof that this was recorded. for the information of the body, all entrances from GSIS, Senate to GSIS, or GSIS to Senate, since early in the morning, were being fortified by the GSIS maintenance. They had duly informed the maintenance of the Senate that there was going to be drill work going on in all the doors of the Senate of the GSIS connecting to the Senate. Pero may NBI So again, the GSIS management, the Senate maintenance management had information that there was going to be fortification of doors in the GSIS area. So hindi gulatan to because conspiracy theories were abounding, but they were duly informed. So sige po, there ha? was a drilling. Yan po yung kwento nila. Pakinggan din natin yung kwento, ng unang kwento ni Matibag. So, yun. Sir, bakit po may drilling involved? Can you categorically explain to the public bakit po may drilling involved? Nakita ko rin po yung video na yan at kung makikita nyo naman po, yung mga suot ng tao nagdi-drill, hindi naman po pang assault. Ang nagdi-drill po, tinatanggal po nila yung lock because the access from the Senate going to GSIS, yung susi po ang report po sa akin ni Gia Piloso. Magkaiba sila ng paliwanag, di ba? Pero sa ngayon, mukhang inaayos na nila yung script. Mukhang ginagawa nilang magkatugma yung mga script. Siyempre, kung magko-construction ka, talagang hindi pang assault yan. At kung totoong mga stop yun, bakit kailangan pa may presensya ng NBI na nandun mismo nagdidol? Alam ko yung oras na nagbabarina na yan, mga kababayan natin, na oras din po yun na nag-lockdown na ang Senado. So mainit na sa loob ng Senado tapos magbabarina pa kayo. Kaya imposible po Ako personal, hindi ako naniniwala sa kanilang sinasabi. Pero syempre, nasa taong bayan pa rin yung pagdidesisyon kung ano ang dapat nilang paniwalaan. At kasi nakita na rin po natin yung ginawa ngayon kay Jinggoy Estrada. Di ba?
So, katapos lang ng sinasabing plano na kodita. So, Lunes dapat mayroon na namang pagbabago ng liderato sa Senado, pero nabigo po sila. At yung unang impormasyon na talagang tinawagan umano ng nasa itaas ay walang iba kundi si Jingo Estrada at itong si Loren Licarta. Itong dalawa. Kasi kailangan na nila ng dalawa para mabaliktad na naman o mabago na naman yung liderato ng Senado. Hindi bumigay si Jinggoy, hindi bumigay si Loren, bumigay si Chiscudero, hindi bumigay yung magkapatid na Villar at lalong hindi bumigay si Villanueva. Lahat yan sila ay may mga bantang kaso, pananakot sa kanila, lalo na si Jinggoy. Ngayon si Jinggoy ay pinapakasuhan ng ombudsman. Ang sabi niya ka, napakabigat. At ito na ata yung kapalit ng sinasabi niyang napakabigat ng kanyang paninindigan. Kaya saludo ako sa tatlong ito. Sana hanggang sa dulo, hanggang 2028 ay huwag po sila pumigay. Total, kung kakasuhan sila, kung wala naman talaga silang kasalanan, kaya naman nilang malusutan yan. Kasi kahit anong panggigipit ng nakaupong administrasyon, basta tama sila, basta totoo sila, makakalaya sila at mapatunayan nila pagdating ng panahon na sila po ay walang kasalanan. Kasi unang-una may resources sila eh. Mahirap lang kasi sa ordinary Pilipino walang resources, walang panlaban. Sa kanila may resources sila eh. May panlaban po sila. And kung sila po ay magpapatakot sa administrasyon ni Bongbong Marcos, ilang taon na lang mahigit isang taon na lang, 2027, magsisimula na po yung filing of candidacy. So bakit pa sila matatakot kay Bongbong Marcos? Bakit pa sila magpapatakot? Kaya tama yung sinasabi po ni Senator Camille Villar na hudas kung sino man yung babaliktad sa kanila. Napakaganda na po ngayon ang liderato ng Senado ha. Nakita natin kung gaano katapang at may paninindigan si SP Cayetano. Hindi nagpapatibag kay matibag. Alam natin grabe ang pressure ngayon sa Malacanang. Ay si Bongbong Marcos sa mga interview niya kita natin na talagang gustong-gusto niya nang paguhin. Abangan natin daw, tingnan natin and abangan natin yung mga pagbabago sa liderato ng Senado. So talagang pinupus nila. Tingnan nyo yung ilan sa mga senador na mga mukhang pera, mga balimbing, makabayan daw, mahirap. Pero pagdating sa korupsyon, tahimik at tikom ang kanilang bibig. Ano pa dyan? Sinasabi niya na siya daw ay the good one, si JB Ejercito. Pero pumanig sa mga korap. Si Subiri, pumanig din sa mga walang kwentang tao. Siya nga naman ay Mindanawan pa. Kilalang kilala yung mga taga Mindanao na may paninindigan. Pero sabihin niya, na dito siya kasi tama daw yung napili niya na kay Tuta Soto. Ay tanong magkano ba? Ano ba yung inoffer sa kanila? Anong proyekto ba? Kasi kita naman nila kung paano pinagtatakpan yung anomalya sa korupsyon. Lalong-lalo na sa flood control. Tapos, doon ka pa rin papanig. So, hindi naman yung mga bobo yung mga yan, hindi naman tanga yung mga yan, para alam nila yung katotohanan, para sila ay magdedesisyon kung ano ang tama. Pero mas pinili nila na doon pa rin, ibig sabihin, mukhang mali-malita din na nakarating sa kanila. Kaya muli, tayo po ay sumasaludo dito po sa mga tinatakot ng mga senador na hindi nagpatakot, hindi nagpatibag at patuloy na naninindigan. Alam ko, kayo po ay tatayuan din at ang taong bayan nasa inyo lang din. Ngayon lang po yung ating update. Maraming salamat. Sana nagustuhan nyo ang video ito. God bless po.